Kung usapang prospect ang pag-uusapan, ay isa na nga po ang bata ni Miguel Cotto na si Carlos Porin Caraballo sa mga pinakamataas ang tsansa na maging next boxing superstar sa hinaharap. Dahil sa undefeated record pa lang nito na 14 wins with 14 knockouts na may nakakapangilabot na 100% knockout ratio, ay masasabi natin na malaki talaga ang potensyal ng fighter na ito na maging isang world champion at susunod sa yapak ng kanyang mga kababayang legendary Puerto Rican boxer gaya nila Felix Trinidad, Wilfredo Gomez, Hector Camacho, Miguel Cotto at marami pang iba. Napaka-promising ng fighter na ito, kaya naman napakataas ng expectation sa kanya ng kanyang mga kababayang Puerto Rican, lalo na ang promoter nitong si Miguel Cotto. Kaya naman bagamat hindi pa nagiging ganap na isang world champion nitong si Caraballo, ay napakadami na sana agad magagandang plano para sa karir nito. Isa na nga po dito ay ang planong pagsagupa sa Unified IBF WBA Bantamweight Champion na si Naoya Inoue at sa ating kababayan na WBO Bantamweight Champion noong mga panahon na yon na si Cuadrolas Janriel Casimero. Ayon pa nga mismo dito kay Caraballo ay dahil daw sa malawak na experience niya sa kanyang amateur career ay handang-handa na siya para sa malalaking laban. Ayaw niya daw ng mga mahihinang kalaban at ang gusto niya ay yung malalakas. Ito ang mismong sinabi niya, pakinggan niyo. I feel ready to challenge the best in the world. My amateur experience has given me a tremendous advantage. It has prepared me well for the professional level. I don't want any easy fight. I want Inoue or Casimero. They are the best in the division, and that's what I'm here to do. And that is to become a world champion and bring back the title home to Puerto Rico. At dahil nga sa malakas itong si Caraballo sa kanyang mga promoter, ay agad namang napagbigyan ng kanyang hiling na mapalaban sa isang world championship. October 10, 2021 ay tinampat ito sa pambato ng Zamboanga del Norte na tinuguri ang one punch ng Philippine boxing na si Jonas Sultan para paglabanan ang bakanting WBO interim bantamweight title. Sa magiging laban ay super underdog nga po ang ating Pinoy na bida. Sa betting odds nga ng dalawang fighter ay pag tumaya ka kay Jonas Sultan ng $100 o sa pera natin ay nasa 5,000 pesos ay pwede kang manalo ng $425 o katumbas ng 21,000 pesos sa pera natin. Samantalang pag tumaya ka naman kay Caraballo ng $600 na nasa 30,000 pesos sa pera natin ay pwede ka lang manalo ng $100. At ayon pa nga sa kilalang betting site ay 19.42% lang daw ang tsansang manalo ng ating kababayang Pinoy sa laban. Samantalang si Caraballo naman ay 83.68%. Kaya naman kung iisipin natin, ay talaga namang parang sinabi na rin nilang tsamba lang ang pag-asa ng Pinoy para manalo sa laban. As in wala nga pong naniniwala noon na mananalo itong si Jonas Sultan sa laban, kundi tayong mga Pinoy boxing fans lamang na sumusuporta sa kanya. At sa katunayan, alam nyo po ba na hindi pa man nag-uumpisa ang laban nila, ay pinapirma na agad ni Bob Arum itong si Caraballo ng multi-year contract sa Top Rank o mahigit sa 1 taong kontrata na para bang ang dating ni Bob Arum ay sure win ng taga Puerto Rico. Kaya kahit pumirma pa ito ng kontrata bago ang laban ay wala silang magiging problema. Hindi naman natin talaga sila masisisi sapagkat kung ikukumpara mo kasi ang kartada ng dalawang fighter na ito ay di hamak na lyamado talaga ang taga Puerto Rico. Pero kahit ganon ay may lamang din naman itong si Sultan kay Caraballo at ito nga po ay ang mga bigating nakalaban nito noon. Kung ating matatandaan taong 2017 ay nagawa nitong talunin si Cuadrolas by a unanimous decision. 2018 naman ang mapalaban nito para sa isang world title fight kontra sa kapwa Pinoy IBF Super Flyweight Champion na si Jerwin Angcajas, kung saan ay natalo ito by a unanimous decision. At para nga po sa inyong kaalaman, bukod sa kanyang malawak na experience, ay malaki na din ang in-improve ng skill at power nitong si Jonas Sultan, lalo na maging strength and conditioning coach niya itong si Memo Heredia. Kaya naman walang kamalay-malay ang Puerto Rican knockout artist na si Caraballo na ang makakasagupan niya pala ay ang magbibigay bangungot sa kanya. At pagdating nga po ng mismong laban, unang round pa lang ay naging agresibo na agad ang ating Pinoy na bida. Samantalang itong si Caraballo naman ay tila nag-aabang ng pagkakataon upang makakounter. Sa round 2
ay unang bumagsak itong si Caraballo matapos itong tamaan ng isang short right hook. At pagdating na round 3 ay muli na naman bumagsak itong taga Puerto Rico matapos naman siyang tamaan na isang left hook. At sa round 4 ay bahagya namang nakabawi itong si Caraballo matapos makapagkonekta ito ng ilang solidong patama kay Sultan. Sa round 6, sa ikatlong pagkakataon ay bumagsak nga muli itong taga Puerto Rico matapos tamaan na isang right straight. Subalit sa pagkakataong iyon ay makikita na talagang nasaktan ito. At pagdating nga po ng round 8 ay makikitang bahagya ng bumagal ang ating Pinoy na bida na agad namang sinamantala ng kanyang kalaban upang makapagkonekta ng ilang malilinis na patama. At sa round 9, bagamat kitang nakakabawi at lamang na itong si Caraballo, ay muli na namang ginulat ng ating Pinoy na bida ang mga manonood ng pabagsakin niya si Caraballo sa pamamagitan ng isang left hook. At pagkatapos ng 10 round, ay nakuha ng Pinoy ang panalo sa pamamagitan ng isang unanimous decision.